Aminado si coach sa pagkukulang niya, makita na kaya ang malaking problema. Kai Sotto unti-unting umaakyat sa rankings ng liga, balik double-double average. Interest ng ibang liga mas lalong lalaki pa, yan ang pag-uusapan natin for today's video. With Kai Sotto's recent performance over the weekend, ay hindi imposible na may mga tao mapapakuno talaga ang noo, especially ang ibang front office ng teams na pinanggalingan niya. Mahirap na hindi mapansin ang kanyang mga ginagawa dahil na rin sa lagi itong nakapost sa social media ng Japan B-League. Kai with a 44 points, 22 rebounds performance over the weekend, combined yan sa dalawang laro. At ano pa ba ang maling makikita mo dito? Kung yung unang mga taon ni Kai ay bibihira lang natin makita ito na mag-average ng double-double, this year ay mukhang magsasawa tayo ng puro highlights niya at mga dominanting performance. Ang kulang na lang talaga ay mga panalo. They are now 4-12 and medyo masakit talaga sa mata tingnan. Balik double-double na rin ulit siya ngayong season sa Japan at umaakyat na sa rankings ng mga players. Medyo naninibago rin siguro si Kai dahil sa huling dalawang kupunan na pinanggalingan niya ay may mga legit point guard na marunong. Pero ang pagkakaroon ng guard na hindi katulad ni Yuki Kawamura ay mukhang may magandang naidulot rin sa bata natin. Kasi ngayon ay hindi na ito masyadong umaasa sa mga bigay lang. Kai is really utilizing his size sa pagposte sa ilalim at yung kanyang perimeter game ay nagagamit na rin niya. Best example yung game nitong weekend na pumukol ito ng 3 jumpers, isa sa mid-range at dalawa sa 3-point line. Kapag tumagal pa at nagkaroon ito ng mas mataas na confidence sa kanyang outside shooting ay tapos na talaga ang liga. Sa post-game interview ni Coach Anzai kahapon ay inamin nito na marami pa rin siyang pagkukulang as head coach at ang performance nila kahapon ay isang patunay na kayang-kaya nilang makipag-compete sa mga malalaking team at mabibigat na team dito sa B1. Nakukulangan lang sila ng effort minsan mula sa mga players. Ito ang unang taon nila sa B1 division and kung gusto nilang manatili dito ay kakailangan nilang manalo. Dagdag pa ni coach ay kailangan nilang mag-compete ng kagaya kahapon every game dahil yung hustle at depensa na ipinakita nila sa Game 2 kontra FE Nagoya ay yun ang magbibigay sa kanila ng boost para magsimulang manalo. Bilib din si coach sa performance ng kanilang Pinoy import. Kahit halos lahat ng players nila kahapon ay magandang ipinakita, stand out talaga si Kai sa lahat. Mabibigat na teams na ang makakaharap nila sa mga susunod na araw kaya kakailanganin ni coach na makagawa ng adjustments lalo na sa mga touches ni Kai sa ilalim.